So bago ang lahat, 2-1 na ang Indiana Pacers kontra sa OKC Thunder. 8-0 naman ang Indiana kapag nanonood si Caitlin Clark. 3 points na lang sana kay Piolo times 3 na eh. Buti na lang si Jalen Williams naka 26 points kaya bawi lang. Sinagot din ng Game 3 performance ni Haliburton yung mga critics niya na meron siyang 22 points, 9 rebounds, 11 assists, 2 steal, 1 block, 4 turnovers, 9 out of 17 sa field at 4 out of 8 sa 3-point area. Dahil yun sa low scoring ni Haliburton sa finals at hindi pa ganun ka-consistent. Pero sa Game 3 ang nagdala talaga sa Pacers doon lalo na sa 4th quarter si Benedict Mathurin. Sa last quarter kasi 89-84 ang score, lamang pa ang OKC. Naka 10 points sa last quarter si Mathurin na meron siyang total na 27 points at 2 out of 3 sa 3-point area. Ito yung most points ng any bench player since 2011 finals na ginawa ni Jason Terry. Sa dami din ng record sa NBA, hindi mauubusan. Sila lang yung may forever dahil si TJ McConnell kasama din sa record na yon, ang first bench player sa finals na merong at least 10 points, 5 rebounds at 5 steals. May additional naman na 21 points si Piolo Pascal Siakam. Nasa kanya pa rin yung average para sa finals MVP kung sakaling maitutuloy nila hanggang championship. Sa Thunder naman, kung kailan pa maganda yung nilaro ng tatlo ng sabay, si Holmgren, Williams at SGA na may total na 70 points, dun pa sila inaalat sa last quarter. Sa tatlong games na outplayed ng Indiana ang OKC kapag last quarter, 100-73 dahil sa naging run pa ng Pacers na 32-80 nung Game 3. Base kay Coach Dignault, outplayed talaga sila ng Indiana kapag 4th quarter. Wala silang magawa doon. Parang ang Pacers yung tumatapat sa kanila talaga. Kailangan kada game mahigit 20 points ang lamang ng OKC kontra sa Indiana kapag papasok na yung 4th. Sa tatlong games ng OKC so far, 24 points per game sa last quarter yung Thunder, 37% pa sa field. Ang Indiana naman 58% sa field na merong 33 points per game. Ang laki rin ng agwat nun. Hindi na rin masagot ni SGA kung bakit sila nalalamangan ng Pacers kapag last quarter. Ang sagot kasi ng mga analyst doon, walang masyadong experience yung Thunder. Hindi katulad ng Indiana Pacers na ilang comeback na yung ginagawa nila ngayong playoffs. Pero duda ko doon, parang pinaasa lang ng mga referee itong si SGA kasi hindi niya nakukuha yung gusto niyang foul at yung timing pa. Nung umpisa pa lang nilagay yung lineup ng mga official para sa finals, nag-trending agad eh. Yung mga paborito ng mga meron ang andun, 8x4 pa naman lagi yung Indiana. Sa 24 points per game ng Thunder kapag 4th, si SGA at Jalen Williams may combine na 12 points per game. Tig-anim sila, sunod pa si Caruso na meron 3 points per game. Nakakakuha pa ng 3 free throws si SGA kapag 4th. Sa Game 3 din, sa 24 points, 8 rebounds, 4 assists at 5 out of 6 sa free throw area ni SGA, dalawa lang ang nakuha niya. Wala pang assist nung last quarter. Sa Pacers naman, meron total na 17 points per game si Mathurin, Haliburton, Nembhard at si Pascal Siakam naman sa series kapag last quarter, 2 points per game lang siya dahil mataas si Naismith, Miles Turner at kahit si Obi Toppin. Based din doon sa record, kapag ang isang team ay merong 2-1 lead sa finals, nasa 79.4% na mananalo ang team na to sa series. Nasa 20.6% naman ang nakakabalik or nananalo pa. Kaya importante yung nakasteal ng home court advantage. Nakadepende rin yun sa team kung sino ang may lamang at kung sino ang may home court advantage katulad sa Pacers. Parang kailangang manood ulit ni Caitlin Clark sa Game 4. Ang Pacers ngayon ay 6-2 record sa kanilang home court. Ang datingan pa parang Detroit noong 2004. Underdog ng todo kontra kina Kobe at dito kay Shaq. Halos buong playoffs underdog yung Indiana Pacers. At yung isang series lang na sila yung nakakalamang doon versus Milwaukee Bucks. Wala nga rin bumoto sa Indiana Pacers sa mga analyst na sila ang mananalo sa finals. Lahat sila nakaboto sa OKC. Ang Thunder naman papasok pa lang ng Game 4, literal na win or go home dahil babalik sa home court nila sa Game 5. Kapag nanalo yung Thunder sa Game 4 at na-even nila yung series, lalaki ulit ang tatamaan kapag Pacers. Pero kapag natalo ang Thunder sa Game 4, parang ihahatid na lang sila ng Indiana pauwi, kaya time.